Amen. So mga kapatid, morning revival preview na tayo. At bago ako mag-start dito, gusto ko lang na ipahatid ang aking taus-pusong pakikiramay sa pamilya ni Sister Rochelle Francisco. Alam niyo, itong sister na ito, napakabuti. Si Sister Rochelle. Naalala ko, last year, yung huling nakasama ko siya sa isang work. At ito ay work sa San Miguel, Bulacan. Kasama namin siya at binisita namin yung isang compound na kamag-anak niya. At lahat ng tao dyan, nanampalataya, nabautismuhan, matanda, bata, YP, middle age, ang daming nabaptize dyan. At itong compound na ito ay kamag-anakan ni Sister Rochelle. Kaya ginamit siya ng Panginoon. At kasama rin namin siya na nag-establish ng Lord's Table meeting doon sa lugar ng Barangay Tartaro sa San Miguel din yan. At dahil sa pag-establish ng Lord's Table doon, yung Lord's Table sa San Miguel nagpatuloy. Kaya gusto kong samantalahin itong pagkakataong ito para makiramay sa pamilya ng ating kapatid. At gusto ko rin paalalahanan ng mga kapatid na mabuti na maging mayaman tayo sa mga paglilingkod sa Panginoon hanggat nandito pa tayo. Sapagkat hindi kakalimutan ng Panginoon ang ating mga pinaglingkod sa Kanya, ginawa sa pangalan niya, at ang ating pagmiministeryo sa mga banal. Kaya, salamat sa Panginoon, nung maisip ko siya, naalala ko agad yung mga work na binahagi niya nung nandito pa siya. Amen. Sa mga kapatid, para sa ating morning revival preview, ang ating schedule ngayon ay week 2, day 4. So week 2, day 4 na ito. So magbabasa na ako. Matthew 11:29, "Take my yoke upon you and learn from me, for I am meek and lowly in heart, and you will find rest for your souls." Amen. 2 Corinthians 10:1, "But I myself, Paul, entreat you through the meekness and gentleness of Christ." So maganda itong mga verses na binasa natin. Ang topic ay related pa rin sa meekness o pagkamaamo. So doon sa unang verse, sinabi ng Panginoon, "Learn from me, matuto kayo sa akin. For I am meek and lowly in heart." So sabi niya, matuto kayo sa akin sapagkat ako ay maamo. Maamo ang Panginoon. At ibig sabihin na matuto tayo sa Kanya, tayo ay maging katulad ng Panginoon na may kaamuan at mapakumbaba sa Kanyang puso. At dahil dito, sabi niya, magkakaroon kayo ng kapahingahan sa inyong mga kaluluwa. So yan. Kailangan natin ng kapahingahan sa ating mga kaluluwa. Alam nyo ba, karamihan sa mga sakit sa physical ay dahil walang kapahingahan ang ating kaluluwa. So yun yung dahilan. Sapagkat kung wala kang kapahingahan sa iyong kaluluwa, ano nangyayari? Nai-stress ka. Ano pa? Madali kang magalit. Ano pa? Madali kang ma-disappoint. Ano pa? Magiging malungkot ka sapagkat walang kapahingahan ang iyong kaluluwa. Yan lahat ng yan ay mga panloob na bagay. Kaya anong kailangan natin? Kaamuan para magkaroon tayo ng kapahingahan sa ating kaluluwa. Kaya yung mga taong medyo healthy physically. Pag sinabi natin healthy physically. Karamihan sa kanila ay yung mga merong kapahingahan sa kaluluwa. Masaya ang buhay,
mapayapa, hindi nagugulumihanan, hindi naiinip, hindi nakakaramdam ng kabiguan, hindi nagagalit, at hindi nakikipagpaligsahan sa tao. Hindi niya kailangan gawin yan. Kontento siya sa buhay niya. Kaya healthy yung katawan niya. No? Alam niyo kasi yung tao daw hindi naman ako doktor, sabi nila, pag daw ikaw ay pag nagalit ka, nagkakaroon ng poisonous secretion na lumalabas at nagsasanhi ng sakit. Kaya nga, meron isang expert sabi niya, pag nagalit ka, magpapawis ka para mailabas mo yung mga lason. May lason pala yung galit. Amen. 2 Corinthians 10:1. Sinabi naman ni Paul, namamanhik siya sa pamamagitan ng kaamuan at kahinahunan ni Kristo. So yan. Si Kristo ay maamo, mahinahon, mababang loob, matuto tayo sa Kanya. Yung matuto sa Kanya, ang ibig sabihin nito ay makaisa mo ang Panginoon. Kung siya ay maamo, ang iyong kaamuan ay maging siya mismo. Amen. So magbabasa na ako mga kapatid. If we are sorrowful and mourning, we will surely be meek. To be meek not only means to be humble and lowly, but also to be willing to suffer and to lose something. Amen. If we are willing to suffer and are happy to lose something, we will receive a reward, the inheritance of the earth. When the manifestation of the kingdom comes, some will inherit the earth. So yung inherit the earth dito ay may kinalaman doon sa lupa na naging kaharian ni Kristo sa kanyang pagbalik. Ang lupa na mamanahin mo, hindi yung lupa ngayon. Kaya pabayaan mo na yung lupa ngayon. Kung merong mga nangangamkam ng lupa, huwag ka makipaglaban dyan. Baka mapahama ka pa dyan. Bayaan mo na yan. Bayaan mo na yan. Marami mga tao, may ganyang karanasan. Kanila yung lupa, inagaw ng iba. O minsan naman yung mga property ng magulang, hindi naman dinivide ng pareha sa magkakapatid. Inagaw minsan, kinamkam ng ilan o ng isa o ng dalawa. Bayaan mo na yan. Huwag na tayo paligsahan sa mga ganyan. Kasi minsan yung mga property na magulang, kasi sa magulang nyo yan, dapat yun yung pag-usapan na maayos. No, tama, merong katwiran dapat, may righteousness na umiiral, para parehas. Kaya lang, hindi nangyayari yan Pag nawala na yung magulang, ayan na, kanya-kanya ng agawan na, nagkakagalit na. No, meron ako nadidinig, nagpapatayan pa dahil sa ganyan. Ako, ano pa? Nagkakaroon ng mga demandahan, kaso-kaso, maabot sa korte, kumisan yung nagastos, mas malaki pa kaysa doon sa pinag-aawayan. So, ganyan yung mundo ngayon. Sino ba ang maamo sa panahon na ito? Na hindi nakikipaglaban, hindi nakikipagtalo, willing na ibigay, maski yun sa kanya. Sino ang pwedeng gumawa niyan? Sino? Si Kristo lang ang pwedeng gumawa niyan. No, si Kristo lang ang may tunay na kaamuan. Kaya kailangan makaisa natin ang Panginoon. Wala naman tayo pagmamalaki na, ako hindi, maamo ako. Maamo ka? Tignan natin. Si Kristo lang ang maamo. Kaya sinasabi ng Panginoon, learn from me, matuto kayo mula sa akin. Wala kayo nito. Siya ang meron lang yan, kaya matuto tayo mula sa Panginoon. Amen. At kung ikaw ay may kaamuan, mamanahin mo ang lupa. Walang effort. Kasi yung sinasabi natin mamanahin, wala siyang effort. Ibibigay na lang sa'yo. Yan ang ibig sabihin ng mana. Hindi mo siya ipinaglaban. Kundi ito ay bibigay sa'yo nang hindi ka nakikibaka.
Pero yung lupang yan, inuulit ko, yan ay lupa sa panahon ng kaharian. Natatamuhin mo kasi naging maamo ka naman sa panahon ngayon. Pero alam nyo, ang lupa pagdating sa kaharian, mas mahal. Mas mahal. Mas matindi ang value niya. Kasi kaharian na siya eh. Yung sinasabi nila ngayong panahon na to, naku, ang taas na ng presyo ng lupa. Tumaas na. Talaga naman tumataas yan. At yung mga nagkaroon ng lupa sa mga lugar, na mga magagandang lugar, ang taas ng presyo niyan. Pero sasabihin ko sa inyo, wala yan. Wala yan. Wala yan. Pag ihahambing mo sa value ng lupa pagdating sa kaharian, kaharian na yan eh. Kaharian na yan. Ang taas ng value ng lupa, hindi mo kayang bayaran. Hindi mo kayang bayaran. Iba ang value. Pero hindi mo naman kailangan magkaroon ng kayamanan para makuha mo yan. Ang meron ka ngayon ay kaamuan. Amen. 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 So, according to Luke 19, some will inherit 10 cities and other 5 cities. We must be the meek people. We must be poor in spirit. We must mourn for the present situation. And then we must be meek, humble, lowly, willing to suffer, and happy to lose something. Oh, ito. Ang ibig sabihin ng meekness. Ang ganda. Ang meekness, pakinggan nyo, kasama ang pagiging humble, lowly, willing to suffer, happy to lose something. Na wala na, kinamkam na ng iba, masaya ka pa. Masaya ka pa. Kasi alam nyo kasi, mga kapatid, tayo mga believer, isa sa ating mga pinananatili upang maging overcomer ay ang hindi magalit. Kasi pag nagalit ka, nakibaka ka, nawawala na yung iyong pagiging meekness. Pag nawala yan, nawala na yung patotoo mo at babagsak ka mula sa kategorya ng mandaraig. Kasi hindi mo kayang daigin yung temper mo. So ang maamo, wala siyang temper, wala siyang bad temper. Kaya natetest yan sa panahon na ito. Amen. Kaya huwag natin ipagmalaki yung tapang natin sa panahon na ito. Matatalo ka dyan. Si Moses ay maamo. Sabi yan, siya ay pinakamaamong tao, no? Sa isang kapanahunan. Pero kailan ba siya bumagsak? Nung na-lose yung temper niya. Kaya yung mga tao na mga nagmurmur, pinapainit ang ulo natin, yan ay testing sa atin. Pagka sabihin mo, brother, paano ba ako hindi magagalit nito? Sa mga tao na nasa paligid ko, talagang pinapainit yung ulo ko. Kung wala yung mga tao na yan, hindi natin malalaman kung maamo ka ba o hindi. Di ba? Kung walang testing, hindi lalantad yung tunay mong katauhan. Parang testing yan eh. Sabi mo, magaling ka. Kung walang testing, hindi mo may papakita yung galing mo. Kaya, ano ang kailangan natin? Learn from the Lord. Matuto tayo makipag-isa sa Panginoon na siyang may tunay na kaamuan. Diba ang Panginoon? Nabuhay siya sa lupa. Nakita niyo bang enkwentro siya? Maliban na lang sa kaaway. Malupit ang Panginoon pagdating sa kaaway. Pero pagdating sa mga tao, napakaamo niya. Pati sarili niya, kusa niyang ibinigay sa tao upang ipako siya sa krus. Siya ang pinagmumula ng tunay na kaamuan. Kaya, learn from me, sabi ng Panginoon. Sa akin kayo matuto. Huwag kayong gumawa, mag-manufacture ng sarili niyong kaamuan.
Babagsak yan pagdating ng pagsubok. Hindi niya kakayanin. Pero yung kaamuan ng Panginoon, dumaan siya sa testing dito sa lupa. Di ba? Hindi siya nai-stir up. Di ba? Sabi ng mga tao, kung ikaw ang Kristo, bumaba ka dito, pakita mo. Hindi mo siya ma-stir up. Hindi siya kayang tuksuhin ang mga ganyan tukso. Kaya, learn from me. Matuto tayo sa Panginoon. Hindi tayo kailangan magsika para maging maamo. Ang kailangan lang natin ay bumaling sa Panginoon. Paano? Lord Jesus. Oh, Lord Jesus. Amen. It's only a calling away. Praise the Lord. Amen. Amen. Sana ba ako? Amen. Okay, today's reading na ako. A person who is poor in spirit, who hungers and thirsts for God, and who mourns is also meek. So yung meek kasama lahat ito. Poor in spirit, hungers, thirsts for God, mourns, lahat ng ito ay kasama sa meek. Kaya ang taas ng meek dito. Ito yung totality ng result ng lahat ng mga binabanggit dito. Someone who is complacent in spirit and does not mourn is not meek. Complacent. Yung wala lang sa kanya. Wala siyang pakialam. Okay, sa kanyang espiritu. Hindi niya ini-exercise ang espiritu niya. At hindi siya napipighati. Hindi meek yung ganyan. Meekness means not being resistant and not being hot-tempered. O yan, binanggit yung hot-tempered. Mabuti, nabanggit ko to sa umpisa. Yun naman mga resistant, ito naman yung parang pumapatol. Pumapatol. Yan yung mga resistant. At sumasalag. Sila ay, kapag may ginagawa sa kanila, nagre-react sila. Resistant sila. Amen. At hot-tempered to mga to. Madali magalit. Nakakatakot ng mga tao to. Amen. It is easy to be hot-tempered and resistant when someone strikes you. When someone strikes you, nang ibig sabihin, kapag merong nanakit sa'yo, diyan masusubukan. Okay? Kung ikaw ay maamo. At ang kadalasan, kapag merong nanakit sa'yo, iinit yung ulo mo. Ano pa? Magiging resistant ka. Ibig sabihin ay gagawa ka rin ng paraan na may kinalaman sa pananakit sa iyo. Magsuplong ka sa pulis, mag-file ka ng kaso, o tumawag ka ng tao na gaganti para sa iyo. So yan yung mga hindi meek na tao. Amen. Minsan, nasubukan ko sa mga meeting hall. Yung mga kapitbahay, talagang pag nakita nila, church ka, hindi sila takot sa'yo, aargabyaduhin ka nila. Minsan magpaparada sa tapat mo. Ibablock yung gate mo. Tapos pag sasabihan mo na umalis, galit. Kasi alam nila, church ka eh. Ganon. Pero pag ikaw ang nagkataong pumarada sa lugar niya, sabi niya, naku, lagot ka. Ganyan ang mga tao ngayon, mga kapatid. Ano gagawin natin? Meekness. Amen. Meekness. Amen. 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 Okay. In Matthew 5 through 7, the Lord does not want us to be resistant. If someone slaps us on our right cheek, we should turn to him the other cheek. Ito ba? If someone wishes to take our tunic, we should yield our cloak to him also. If someone compels us to go 1 mile, we should go 2 miles with him. Si Lord na nagturo niyan.
Sabi niya, pag sinampal yung kabilang pisngi mo, bigay mo pa yung kabila, sabi ni Lord. Kung tutusin, pag sinampal ka ng isa, ano na yan, ibang usapan na yan. Pero sabi niya, hindi, ibigay mo pa yung isa. Sabi niya, pag hiningi yung iyong tunic, parang sando yan panloob na damit. Bigay mo rin yung coat mo, cloak o coat, yung panlabas mo, sa'yo na rin to, kinuha mo yung, hiningi mo yung panloob. Ibig sabihin, ibigay ko na rin sa'yo itong panlabas. So, ganun. Pag sabi niya, alika, sumama ka, 1 milya ang lalakarin natin. Sabi mo, gawin na natin 2 milya. Layo ng milya, hindi basta-basta. So, dito, nilalarawan ng Panginoon sa atin kung ano ang ibig sabihin ng meek. Hindi lang gentle o humble, kung hindi willing na magdusa. At habang nagdudusa, masaya. Amen. Amen. The Lord promised that the meek will inherit the earth. After the fall of man, people must contend with one another in order to inherit the physical earth. Those who are stronger and better at contending gain more of the earth. So yan yung fall. Pagkatapos ng pagkatisod ng tao, ano nangyari? Ayan, nag-aagawan na sa lupa. Kung gusto mo magkaroon ng malawak na puso, dapat magaling ka makibaka. Galing ka makibaka. Dapat meron kang goons. Meron kang private army. At lahat ng mga lupa sa paligid mo, takutin mo yung mga tao para umalis. Makuha mo na yung mga lupa. Pero nangyayari yan sa totoong buhay. Kaya yung mga mayayaman, ang lalawak ng lupa nila. Malalawak. At karamihan dyan, hindi nila tinamo sa legal na paraan. Mga land grabber, sinasabi. Ang land grabber, pagkatabi ng lupa ako, akin na yan. Pagkatabi ng palaisdaan ko, sasakupin ko na yan. Paano nila ginagawa yan? By force. Illegally, by force. By threatening people. By using arms, strength, power. Oo, yan ang mundo ngayon. At yan ang situation pagkatapos ng pagkatisod ng tao. Amen. A person who lives under the rule of the heavens and who does not contend or resist will not inherit the earth today. Amen. Others will take even what he has. However, the Lord said that those who live under the rule of the heavens neither contend nor resist, but will inherit the earth. So makinig tayo sa sinasabi ng Panginoon. Hindi tayo makikipagbaka sa lupa sa panahon na ito. Ibig sabihin nito, mga kapatid, yung lupa ngayong panahon na ito, panahon ng pagkatisod, panahon ng bago bumalik ang Panginoon, dapat hindi mo ito hangarin. Ako feeling ko, kaya lang natin ang gusto ng lupa dapat, kasi tatayuan natin ang meeting hall. Kaya kailangan may lupa tayo. Yan ang pinaka-value ng lupa sa panahon natin. Panginoon, bigyan mo kami ng lupa para makapagtayo ng meeting hall, para makapagtayo ng mga bahay, na pagmimitingan ng mga banal. Yun ang value ng lupa ngayon. Pero hindi naman natin hinahangad na, Panginoon, bigyan mo kami ng hekta-hektaryang lupa. Gusto namin maraming lupa. Iba na yan. Ibig sabihin, anin mo yan. Diba? Ang lupa na gusto natin ay ang lupa sa darating na kaharian. Merong iba bibigyan ng isang city, 2 city, 3 city, wow, 4 na city. Yeah, so itong mundo, hahati-hatiin sa mga city at ibibigay sa mga mandaraig ang mga city. Alam niyo ba yon? Ngayon, ang mundo ay nahahati sa mga country, ang mga country may mga probinsya.
Ang mga probinsya nahahati sa mga city. Ang mga city nahahati sa barangay. Walang barangay dito. Ang city ay mananatili. Kaya nga ang church is according to city. Unique kasi ang city. At yan ay mananatili at muling paiirali ng Panginoon sa kanyang pagbabalik. Wala na mga country, wala ng provincial, wala na rin barangay. Ang buong mundo ay city by city. Amen. So hindi ko lang alam kung papanatiliin niya yung existing city ngayon o mga bagong city. Kung panatiliin niya yung mga city ngayon, okay naman. Di ba? Yung mga municipality, maging city na rin yan. Di ba? At may mga city malalaki. Naku, katulad ng New York, ang laking city niyan. Ko alam kanino bibigay yan. At ang Metro Manila, ang Pasay, ang lalaki. Quezon City, ang laki. Isang city lang yan. Kaya ang daming mga mandaraig na kailangang ibunga para ma-distribute itong mga seating ito pagdating ng kaharian. Ay, ang tindi ng value ng lupa na yan sa panahon na yan. Ang paghaharian ng mga mandaraig. Wala nang labanan. Paano mo natamo ang city pagdabalik ng Panginoon? Paano? Through meekness. Brother, paano na ibigay sa iyo ang Metro Manila? Hindi, wala pa Metro Manila. Ang Quezon City. Magkano yan, brother? Wala. Meekness lang ang puhunan ko dyan. Amen. 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 Okay, so amen. So a person who lives under the rule of the heavens and who does not contend or resist will not inherit the earth today. Ayan. Pag ikaw ay sa panahon na to, namubuhay ka sa ilalim ng pamamahala ng kaharian ay ng langit. Okay? Hindi ka nakikipaka sa mga tao, hindi ka lumalaban. Hindi mo mamanahin ang lupa ngayon kasi ang bait mo. Wala. Aargabyaduhin ka ng mga tao ngayon. Lulukuhin ka. I-scam ka. No, yan ang sitwasyon ngayon. Yan ang sitwasyon ngayon. Alam niyo ba, marami mga tao ngayon na nawala ang kanilang mga lupa. Nawala. Minsan yung mga minana nila, nawala. Ang nabigay lang sila, kakarimpot. Oo, ang dami kong alam at nadinig sa ganyan. Na kinamkam ang mga ari-arian. Sabi ng isang brother, ang dami kong ari-arian, brother, ang lawa. Ang magulang ko. Pero asa na, brother? Wala eh. Kinamkam ng mga politician. Totoo yan. Hindi ako nahihiyan sabihin yan. Hindi ako babanggit ng pangalan. Pero totoo yan. Oo. At hindi lang yan. Marami mga pamilya na may mga ilan na talagang mangangamkam. Gumawa siya ng paraan para makamkam niya yung hindi kanya. Totoo yan. At minsan may mga tao kasi na kulang sa pinag-aralan. Nalilinlang sila, nawawala yung kanilang mga mana. Sapagkat una hindi naman sila matapang. Diba? Nawawala yung kanilang mga lupa, nakakamkam ng iba. Totoo yan. Oo. At yung iba naman, nakipaglaban man, natalo dahil mahina sila. Yan ang sitwasyon sa mundo ngayon, mga kapatid. Ang sinasabi sa atin, kung hindi ka nakikibaka, nawawala ang lupa mo dito sa mundo. Pero kung maamo ka sa panahon na ito, hindi ka nanghihinayang sa mga lupa na nandito ngayon. Hindi ka nanghihinayang, napakaamo mo. Nakakapag-build ka ng isang patotoo na gusto ng Panginoon. No? At dahil dyan, aalalahanin niya ng Panginoon. Kaya ito, sinasabi natin, isa lang ito sa mga karakteristik ng overcomer. Meron pa naman. Pero isa ito sa pinakamahalaga at diretsong binanggit
ng Panginoon. Mapalad ang maamo sapagkat mamanahin nila ang lupa. Ang linaw. Linaw. Amen. 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 However, the Lord said that those who live under the rule of the heavens neither contend nor resist, but will inherit the earth. Amen. Okay, so tutuloy ko. According to Hebrews 2, God in His ordination did not subject the coming world to angels, but to man. Those who inherit the earth in the coming kingdom will not be the ones who are contending for earthly things today, nor will they be resistant. Instead, they will be meek. They will not gain by contending, but by inheriting. Amen. So karamihan sa mga lupa ngayon natatamo ng tao by contending. Ang contending, pinagpapagalan nila yan. Hindi lang naman hindi lang naman inaagaw, kundi pinaghihirapan din nila minsan yung mga lupang meron sila. Pinagpaguran nila yan. Minsan nakakita ako ng isang tao, maliit lang ang lupa niya noon, pero nagsipag siya. Nagtiyaga, nagsipag, hanggang napalawak niya ang kanyang mga bukirin. Pero nung mapalawak na niya yan, matanda na rin naman siya. At may bunga ang kanyang pagsisikap, paghihirap. Sa kanyang pagsisikap, dugo at pawis ang kanyang pinuhunan. Anong natamo niya? Lupa. Malawak. Pero matanda na siya. At hindi nagtagal, nawala na rin siya sa lupa. So, hindi ko naman sinasabing huwag tayo magsikap. Hindi ko naman sinasabing ganyan. Pero, pinapakita ko din sa inyo kung ano ang sinasabi ng Biblia. Na ang tunay na kayamanan, hindi naman yung makukuha mo itong panahon na ito. Kaya hindi ka man masamang tao, marami namang nagkalupa ng malalawak na hindi naman masamang tao. Talagang pinagpaguran nila yan. Pinagsikapan, namuhunan, araw-gabi nagtrabaho. Oo. Pero, worth ba? Worth? Kung ang iyong pagsisikap ay para sa kaharian, worth talaga yan. Kaya kailangan alam din natin kung ano ang may value at ano ang wala. Ang lupa, pagdating ng kaharian, yan ang ipinangako ng Panginoon. Ang mahal niyan, precious niyan, at 1,000 taon na aangkinin mo yan. Dito sa lupa, ilang years ka lang mabubuhay. Kung matanda ka na, tsaka ka nagkaroon ng malawak na lupa, 5 taon, masaya ka na ba niyan? Okay. So ito kasi mga message na spiritual. Bisa kailangan din, binigyan naman tayo ng kaisipan ng Panginoon para mag-isip eh. Minsan lang ang ating katauhan ay fallen. Fallen kasi tayo eh. Kaya yung heart natin, gusto niya sunggaban ang mga material na bagay. So nagiging ganyan tayo. Amen. Amen. The words, the earth in Matthew 5:5 do not refer to the world with its material enjoyment. People do not seek the kingdom of the heavens today because they are occupied by the world. Someone who is poor in spirit and seeks God mourns because he has not gained enough God and because he is not under God's rule. Amen. So yung lupa na binabanggit sa atin, na ibibigay sa atin sa Matthew 5:5, ay hindi ang material na enjoyment sa panahon na ito. Hindi yan. Kaya lang nakakalungkot, sinasabi natin, ang lupa na ibibigay ng Panginoon na mas mahalaga kaysa sa panahon na ito, ay hindi hinahanap ng tao. Wala silang puso para dito. Okay. At dahil dyan, hindi sila dukha sa espiritu.
Hindi sila namimighati sa sitwasyon ngayon. Hindi sila nagmo-mourn. No? At dahil diyan, wala silang tatamuhin pagdating ng kaharian. Amen. As a result, he regards the earth in this age as dung. He does not contend with or resist the people of the world because he does not want the world. The Lord's promise in this verse shows that in order to inherit the coming earth, we must forsake the present world. So merong value to. Kapag ikaw, ang mas mahalaga sa iyo ngayon ay ang material world, mawawala sa iyo ang kaharian. Hindi ka magmamana ng lupa sa panahon ng kaharian. Kasi yung puso mo ay nakatuon sa material world. Sa lupa, sa panahon na ito, yan ang gusto mo. Ang Panginoon kasi, ibibigay niya kung anong gusto ng puso mo. Ganyan ang ating Panginoon. Ang gusto mo, yung material world ngayon, ibibigay niya sa iyo yan. Kung hindi man physical sa pangarap, ibibigay sa iyo. Pero pag ang gusto mo ay ang lupa sa kaharian, ibibigay sa iyo ng Panginoon yan. No? Pero dapat wala kang panlasa sa material world ngayon. Alam niyo ba? Alam niyo kasi, bibigyan ko kayo ng illustration. Yung ahas kasi, okay, nung sinumpa ng Diyos ang ahas, sabi niya, gagapang ka. Gagapang ka sa lupa at kakainin mo yung alikabok ng lupa. Yan ay ang ahas. Na ang ibig sabihin, gumagapang siya ngayon, kinakain niya, nilalamo niya yung alikabok ng pusa. Ay pusa. Alikabok ng lupa. Sorry. Amen. So yan ay isang sinumpang kalagayan. Ganyan din ang tao. Kapag ikaw ay makalupa, katulad ka ng ahas, ang kinakain mo ay ang lupa, ang alikabok ng lupa. Nabubuhay ka para dyan. Nangangarap ka para dyan. Nag-iipon ka ng pera para dyan. Gustong-gusto mong lumaki ang sukat ng lupa mo na hindi naman kailangan ng Panginoon. Hindi bale kung meron naman ako nakita, nangarap na magkalupa, pero ang pangarap nila ay para sa Panginoon. Kaya alam ng Panginoon ang puso natin. Hindi mo siya pwedeng linlangin. At meron naman ang pangarap nila ay sa Panginoon, pero pag dumating na yung lupa, inaangkin na nila para sa kanilang sarili. Meron din ako nakitang ganyan. Minsan nga, hindi naman kanya. Inangkin na niya, sapagkat nasilaw ang kanyang mga mata. Oo. Diba? Alam mo na sa meeting hall yung lupa na yan. Alam mo yan, sa meeting hall yan. At binili yan ng mga kapatid. Pero inangkin mo. Di ba? Paano mo haharapin ang Panginoon sa kanyang pagbabalik? So, meron bang ganyan? Yung lupa sa meeting hall, hinanda ng mga kapatid, tapos inangkin ng isang kapatid. May ganyan ba? Kayo sumagot. No? Ako kasi, nag-iikot-ikot din ako eh. Nag-iikot-ikot din ako. Kaya alam ko rin ang mga sitwasyon sa iba't ibang lugar. Mga kapatid, huwag tayo masilaw sa mga bagay na makalupa ngayon. Kaya, ano sabi ng Panginoon? Hanapin mo ang mga bagay na nasa sangkalangitan. Diba? Hindi ang mga makalupa. Set your mind on the things that are above, not on the things that are on earth. Sabi ni Paul yan sa Colossians. Diba? Basahin nyo. Amen. Amen. Okay. As a result,
As a result, he regards the earth in this age as dung. Alam niyo ba yung dung? Dumi, basura, walang value. Di ba? Yung lupa na kung saan nagiging dahilan ng mga patayan, gera, no, pangangamkam, no, ay dung. Sabi ng ating mensahe, dung yan. Amen. He does not contend with or resist the people of the world because he does not want the world. The Lord's promise in this verse shows that in order to inherit the coming earth, we must forsake the present world. So, kaya nyo na intindihin ito. Meekness is like the flax bumper on the side of the steamer boats. When a steamer comes close to the pier, if there is nothing between the hard boards of the boat and the hard poles of the pier, one of the two will break. But if flax bumpers are placed in between them, both will hit the bumpers only and nothing will break. This is meekness. If both sides are hard, neither side should touch the other. But if something soft is put between them, both sides will be preserved. Banggaan ito. Okay, ano bang sinasabi rito? Ito ay nilalarawan yung mga vapor. Yung mga vapor. Ang mga bumper ng vapor ay matigas sa labas. Matigas sa labas. At itong mga bumper na ito, tumatama doon sa mga side ng pier. Yung side ng pier. Okay. Ngayon, ang ginagawa nila, para hindi masira yung bumper at yung side ng pier, naglalagay sila ng malambot doon sa pagitan ng, okay, ulitin ko. Okay, naglalagay sila ng flax. Yung flax parang malambot siya, yari siya sa linen. Okay, para pagbangga ng bumper ng vapor, okay, ay magkakaroon ng cushion. Parang spring yan eh. Hindi siya masisira. Hindi masisira yung side ng pier. Hindi rin masisira yung bumper ng barko. Kasi merong cushion. Meron sa pagitan ng barko at saka ng kanyang bumper, merong isang malambot na parte ron na nag-a-absorb siya ng shock. Ganon. Kaya pagbangga, umaano siya. Ina-absorb niya yung pressure o yung puwersa. Kung hindi kasi ganyan, masisira yung bumper. Baka masira din yung pinaka-side ng pier. So yun yung naglalarawan. Para bang minsan may mga taong yung maamo pag may nag-aaway, pinapasipay niya pareho. Imbis na magsalpukan yan, siya yung pinaka flux in between. Kasi kung wala siya, magsasalpukan niya, magkakasakitan. So yun yung sinasabi rito. Amen. Okay, so pakinggan niyo to. The Lord said that He is meek. This means that He can withstand any bumping. Being meek is being changeable. It means taking what God wants you to take. It means being satisfied when you have something and being equally satisfied when you do not have something. When you have it, you can sing hallelujah and praise the Lord. When you do not have it, you can also sing hallelujah and praise the Lord. Amen. So yung Panginoon kasi, okay, siya yung pinaka-flux natin. Okay. Kasi yung buhay natin, nagbabago-bago yan eh. Nagbabago-bago yan. So may mga panahon na yung mga gusto natin, dumadating naman. Pag dumating siya, praise the Lord. May mga panahon na hindi siya dumadating, pero kung hindi man siya dumating, praise the Lord pa rin. Alam niyo kung bakit? Ang Panginoon ang
nagiging flux natin, pinaka bumabangga sa mga matitigas na bagay sa buhay natin. No, kaya niya tayong iligtas sa pagkasira sa pamamagitan ng pakikipag-isa natin sa Panginoon. No, kaya flexible yung buhay natin. Dahil ang Panginoon ay laging meek. Lagi siyang meek. Hindi siya nagbabago. At siya ay nasa atin ngayon. Kaya ano man ang maging sitwasyon ng buhay mo, praise the Lord pa din. So, yung mga lupa sa mundo, pwede ka rin naman magkaroon yan kung bibigay din naman sa iyo ng Panginoon. At alam niya, kung binigay niya sa iyo, meron ka namang paggagamitan. Praise the Lord. Pero kung hindi naman niya binigay sa iyo, praise the Lord pa rin. Salamat, Panginoon. Lagi kang maamo at mababa sa kalooban mo. Sa aming sarili, wala kaming kaamuhan. Panginoon, nais namin matuto mula sa iyo. Nais namin makiisa sa iyo. Salamat, pinakita mo sa amin ang kahalagahan ng kaamuan sapagkat pinagpala ang mga maaamo sapagkat mamanahin nila ang lupa. Ito ang lupa sa darating na kaharian. Salamat, Panginoon. Amen.